karon mo ni buhaton ninyo. Pangayo mo pasaylo sa inyong pamilya, damayo ninyo. Tanggal ka mo in 72 hours. Dahil sa pinaggagawa ng bogus na tribo ang Federal Tribal Group of the Philippines, marami tuloy ang nagsasabi na isa ang mga Duterte na nasa likod ng kanilang grupo. Totoo ba kaya ito o pawang kathang-isip lamang? Bago tayo magpatuloy, kung ngayon mo lang nadaanan ang channel ko, pasundot ng subscribe button, pahit na din ng kiling-kiling sign upang sa ganon ay manotify ka sa mga bago kong video. Sinugod ng mga pulis kasama na ang alkalde ng Surigao City na si Mayor Dumlao ang lugar kung saan nakatira si Dato Adlaw at ang kanyang grupo sa Barangay Sabang, Surigao City. Gustong palabasin ng mga pulis ang dalawang leader na si Bai Lourdes at Dato Adlaw, ngunit hindi sila lumalabas at gusto nila na si Mayor Dumlao ang papasok sa loob ng kanilang bakuran. Dito sa videong ito ay maririnig ang mga sigaw ng Federal Group kung saan nabanggit nila ang katagang. Ito yung sinasabi ni Duterte na ang galit sa bayan, galit sa kapayapaan. Posible nga ba na isa ang mga Duterte na sumusuporta sa kanilang grupo? Panoorin ang video. Oh, kalinaw man kahang atong katuyuan ini. Dili man mi manghilabot ang amo kalinaw. Aron ma kuan ini. Oh, kay gusto niya diri ang dato ug ang bai ang ilang pagawason. Dili man na pwede. Tag-iya sa ancestralan. Signatory. Dili na pwede. Oh. Dili mo sulod. Si Mayor lang ang pasulod, dili pwede. Si Mayor lang. Dili pwede. Dili pwede. Dili na ito pagsan kung dili sila musulod. Kalinaw man atong ipangitain eh. Kapayapaan man. Managingaw ni Duterte, ang galit sa bayan, galit sa kapayapaan yan. Oh, ito na ang totoong indigenous people nga lumalaban. Barog sa kaugaling ko tungod. Dili man pwede musulod ng dagan sila, kinahanglan mo ra. Na, magkakaso ka mo. Itanggal na nila. Oh, ito na mga rebelde sa ating bayan. Galit sa kapayapaan. May kaso kayo sa Federal Tribal Government of the Philippines. Ikarga ko nun yung patrulkar. Naikarga. Tingnan natin. Darating ka mo sa ombudsman. Sa Supreme Court. Nakarga lang ito. Ignorance of the law. Alam ang batas. Really, alam nilang batas sa corporate law. May criminal liabilities kayo. Ini ka mo sa ancestralan. Aw ka mo mobile. Kamo mobile kay assisting ka mo organisasyon na mo versus gobyerno. Wa ninyo basahan ang batas sa Dios? Pag-inform sa mga katawan para magabot ang kalinaw. Kinsa ang galit sa kapayapaan, galit sa bayan. Oh, karon makita nato. Ngayo mo pasaylo sa inyong pamilya, kulop inyong kaliro, tribo inyong kalabanon. Di man ni ako sulti ninyo ha, di man eh. Pangayo da mo, pasaylo sa inyong pamilya. Kay kulob ang inyong kaldero, wa mo'y rights. For administrative, for ignorance of the law, excuses no one if is above the law. Mahal yung pamilya ng mga batas. Perpetual disqualification kayo, extra law. Kawawa ka nun daw. Bumaba ka, Mayor! Bumaba ka!
Wa mo'y lugar din sa ancestralan. Di mo respeto sa tribo. Mga sildado ka mo sa income sa ancestralan. Income sa ancestralan ang inyong gidawat. Inyong gidawat na sweldo para mag-assist ka mo sa tribo. Karon mo ni buhaton ninyo. Pangayo mong pasaylo sa inyong pamilya, damayo ninyo. Tanggal ka mo in 72 hours. Tanahon ta. Kay magpaila na ang kamatuoran, magpaila na ang Dios. Di mo musunod sa batas kung sa legality nato. Langan pa kamo inconsistent to Republic Act 371 April 1997 na supersede na repealed ang talan batas sa civil government. Matatandaan na nasa panunungkulan noon ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte, isa ito sa kanyang plano, ang federalismo sa Mindanao, kung saan ito daw ang daan para makamit ang tunay na kapayapaan sa Mindanao. Ngunit sa mga ginagawa ng grupo ni Dato Adlaw ay malayo ito sa gusto ng dating Pangulo dahil ang Federal Tribal Group na mismo ang gumagawa ng kaguluhan sa Surigao City as part of Mindanao. So I said that nothing short, and I'm telling you now, nothing short of a federal structure would give Mindanao peace. Maniwala kayo. You believe me because I come from that place. Ikaw, anong komento mo sa video natin ngayon? Please comment below. Maraming salamat po.